Isang mahalagang bagay ang magkaroon ng kapayapaan sa puso at isip ng bawat tao. Ngunit ito ay hindi mangyayari kung wala ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan sa atin sa lahat. Kaya naman halina at tamasahin ang kapayapaan ng Diyos sa panalangin may pananampalataya. Mateo chapter 5 verse 9. Pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y ituturing ng mga anak ng Diyos. Diyos Ama, madalas ay natatabunan ako ng mga kapangyarihang hindi ko mapigilan, at madaling mawala ang atensyon ko dahil sa mga bagay na walang kabuluhan. Patawarin mo ako dahil hindi ko laging naibibigay sa iyo ang aking pagtitiwala. Kahit na nahaharap ako sa matinding sitwasyon, nariyan ka pa rin kasama ko. Ikaw ang may likha ng kapayapaan at maaari akong makapasok sa iyong presensyang puno ng kapayapaan sa tuwing lumalapit ako sa iyo. Kaya't sa halip na patahimikin ang iyong banal na espiritu kapag nababalisa ako o pinanghihinaan ng loob, tulungan mo akong magkaroon ng lugar sa puso at isipan upang maranasan ang kapayapaang malaya mong ibinigay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. O Diyos, salamat sa iyong pagbibigay sa akin ng karapatang makalapit sa iyong presensya. Dahil lagi kitang kasama, maaari kong maranasan ang totoong kagalakan sa lahat ng oras. Bagaman ang kagalakang ibinibigay mo ay hindi nakapatay sa aking mga kalagayan. Hindi ako laging nabubuhay ng may kagalakan. Kadalasan sa halip na magtiwala sa iyo, hinahayaan kong madiktahan ng aking mga problema ang aking mga reaksyon. Patawarin mo ako, punuin mo ako ng iyong kagalakan at kapayapaan upang sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong banal na espiritu, ako ay maging sagana sa pag-asa sa lahat ng oras. Tulungan mo akong mabuhay ng may kagalakang walang makakatalo sa pangalan ni Jesus. Amen. Panalangin para sa kabutihan, kabaitan at pagpapasensya. Kinalulugdan ng Diyos ang mga taong may taglay na kabaitan, kabutihan at pagpapasensya sa puso, sapagkat ito ay nagdudulot ng kapayapaan para sa lahat. Kaya naman halina at sumabay sa panalangin ng buong puso. Awit chapter 23 verse 6. Tunay na ang kabutihan ay kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng mga kaarawan ng aking buhay, at ako'y tatahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Amen. Banal na Espiritu, wala akong matatakbuhan upang makatakas sa iyong presensya. Hindi ka susuko sa akin dahil napakabait mo upang iwan ako kung paano mo ako natagpuan. Gabayan mo ako, payuhan mo ako, at ipakita mo sa akin ang mga landas na patungo sa buhay. Ngayon, nawa ay lalo pa akong magkaroon ng kamalayan sa iyong kabutihan upang maibahagi ko sa iba ang iyong kabutihan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. O Diyos, salamat sa iyong patuloy na pagpapakita sa akin ng iyong matatag na pag-ibig at awa. Napakabuti mo talaga, Panginoon. Madalas akong madaling magalit, masaktan o sumama ang loob. Mangyaring baguhin mo ang aking pag-iisip at pag-uugali. Sa pamamagitan ng iyong espiritu, ako ay napatawad at nabigyan ng kapangyarihan.
Kaya't ngayon, inaanyayahan ko kayo na gabayan ako, patnubayan ako, at ipakita mo sa akin kung paano ipakita ang kabutihan sa iba tulad ng pagpapakita mo ng kabaitan sa akin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Banal na Espiritu, lumikha ka sa akin ng isang malinis na puso na naghahanap ng pinakamahusay sa iba. Tulungan mo akong magpakita ng pakikiramay at kahabagan sa lahat at gawin ito ng may kahinahunan at paggalang. Pag ang mga tao o pangyayari ay hindi natutugunan ang aking mga inaasahan, bigyan mo ako ng kapangyarihan magpakita ng biyaya at pag-unawa. Tulungan mo akong makita ang aking mga sitwasyon mula sa iyong pananaw upang magalak ako sa lahat ng oras at magpakita ng pagtitiyaga kung kinakailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama, ipinagdarasal namin na bilang mga miyembro ng katawan ni Kristo, maaari naming matutunan na maging mga tagagaya sa iyo at lumakad ng may pag-ibig sa isa't isa, tulad ng pag-ibig sa amin ng Panginoong Hesukristo at ibinigay ang kanyang sarili bilang isang handog at matamis na amoy sa sakripisyo, banal at katanggap-tanggap sa Diyos. Salamat Ama, na kay Kristo tayo mga anak ng liwanag. Naway lumakad tayo sa liwanag ng Panginoon. Sino ang daan, ang katotohanan, ang liwanag at ang buhay. At Panginoon, alam namin na ang iyong layunin para sa iglesia ay upang ibahin ang anyo ng bawat isa sa pagkakahawig ng Panginoong Jesus, hanggang sa siya ay lahat sa lahat. Ipinagdarasal namin na bilang mga miyembro ng kanyang katawan, maaari kaming lumakad sa lahat ng kabutihan at katuwiran at mamuhay na nagpaparangal sa iyo. Turuan mo kami ay nananalangin kami na gawin lamang ang mga bagay na nakalulugod sa iyong paningin, at hinihiling namin na ang bawat miyembro ng katawan ni Kristo ay mapabanal. Ihiwalay ka sa iyo at linisin sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig ng salita ng Diyos at gawing banal sa pag-iisip na salita at gawa. Ipinagdarasal namin na ang simbahan ay dalisayin ng Espiritu ng kapangyarihan upang siya ay walang batik o kulubot o anumang bagay, ngunit banal at walang kapintasan sa harap mo sa pag-ibig. Tinatanong natin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat Ama na ako ang iyong anak at mayroon akong isang pagkamamamayan na inilatag para sa akin sa langit, at hinihintay ko ang aking darating na tagapagligtas, ang aking Panginoong Hesukristo. Salamat na ang iyong layunin para sa sangkatauhan ay lahat ay nakatali sa akin, at na siya ay pararangalan higit sa lahat ng pamamahala at otoridad, kapangyarihan at kapangyarihan, at bawat pangalan na pinangalanan, hindi lamang sa panahong ito, kundi pati na rin sa isa na darating. Salamat Ama na ang iyong inilagay ang lahat ng mga bagay sa pagpapasakop sa ilalim ng kanyang mga paa, at ibinigay siya bilang ulo sa lahat ng bagay sa simbahan, na siya kanyang katawan, ang kapunuan niya na pumupuno sa lahat. Ama sa langit, bilang bahagi ng katawan na iyon, ipinagdarasal ko na matupad ko ang gawaing nilayon mo para sa akin.
Nagpapasalamat ako sa iyo, Ama, na ang iyong kalooban para sa aking buhay ay ibahin ako sa imahe at pagkakahawig ng Panginoong Hesukristo, at ipinagdarasal ko na ang aking buhay ay sumasalamin sa kanyang biyaya at kagandahan sa lahat ng aking sinasabi at ginagawa. Ipinagdarasal ko na kusang loob kong magpasakop sa gawain ng banal na Espiritu sa aking buhay, maging sa mga pagkakataong hindi ko naiintindihan, at hilingin na ang lahat ng sa akin ay humina at ang lahat ng kay Kristo ay dumami hanggang sa siya ay lahat sa buong buhay ko. Sa iyong papuri at kaluwalhatian, ito ay tinatawag ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama sa langit, nagpapasalamat ako sa iyo na ang iyong perpektong mga plano at layunin ay hindi kailanman mabibigo, at na ikaw ay nagtatrabaho ng tahimik sa likuran upang ang iyong banal na kalooban ay patuloy na umunlad tungo sa sundulang layunin nito habang ang taon ay nagtatagumpay sa taon. Pinupuri ko sa iyo, nabigyan mo ako ng buhay at ginawa mo akong isang bagong nilikha kay Kristo. Salamat, Ama, na ikaw ay may espesyal na layunin para sa aking buhay din. Salamat na sa pamamagitan ng iyong biyaya ay isinasagawa mo ang iyong mga pakay sa buhay ng lahat ng iyong mga anak, na si Kristo ay lahat at sa lahat. Pinagdarasal ko na ito ay maisakatuparan din sa aking buhay. Paganahin at bigyan ako ng kasangkapan, nananalangin ako upang matupad ang plano at layunin na mayroon ka para sa akin na gawin. At hinihiling ko na gagamitin mo ang bawat regalo at bawat talento na iyong ibinigay sa akin ng may kagandahang loob sa iyong papuri at kaluwalhatian. Tulungan mo akong matupad ang lahat ng gagawin mo sa akin, sa aking buhay, at naway maging masunurin ako sa iyong tinig habang sinisikap kong tuparin ang iyong layunin para sa aking buhay. Naway magsaya pa ako at manalangin ng walang tigil. Naway magpasalamat ako sa lahat ng bagay habang nakikinig ako sa tinig ng iyong banal na Espiritu, at naway kumapit ako ng mahigpit sa mabuti at umiwas sa lahat ng anyo ng masama, na nalalaman na ito ang iyong kalooban para sa akin. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Ama, alam ko na mayroon kang isang plano para sa bawat isa sa aming mga buhay. Naiintindihan ko na ang pangunahing pagnanais para sa bawat isa ay sa iyong mga anak, at upang makilala si Jesus ng higit pa at higit pa, at upang mabuhay ang aming mga buhay sa paraang nakalulugod sa iyo at nagagalak ang iyong banal na pangalan. Ama, alam ko na ipinaalala sa atin ni Pablo na bilang iyong mga anak ay dapat nating kilalanin kayo at ang kapangyarihan ng iyong pagkabuhay na mag-uli, at tayo ay makikisama sa iyong mga pagdurusa. Naniniwala ako na ang paraan ng pagharap natin sa iba't ibang kahirapan at panganib, sakit sa puso at pagdurusa, problema at sakit, pagsubok at tukso ay konektado sa katuparan ng maraming plano sa iyong nilayon para sa atin, sa ating buhay. Tulungan mo akong manalangin ako, harapin ang mga hamon ng buhay na nakatingin kay Jesus at umasa sa kanyang sapat na lakas at biyaya.
Tulungan mo akong huwag bayaran ang kasamaan para sa kasamaan, kundi mahalin ang aking mga kaaway at gumawa ng mabuti sa mga taong sa kabila ng paggamit sa akin. Tulungan mo akong lalo pang paunlarin ang magandang bunga ng Espiritu at magkaroon ng kasaganaan ng pag-ibig at kagalakan, kapayapaan at pasensya, kabaitan at kabutihan, katapatan at pagpipigil sa sarili na umaapaw mula sa aking buhay patungo sa buhay ng lahat ng aking nakikilala hanggang kay Kristo ay nabuo sa akin at ako ay nabubuhay sa aking buhay bilang sa Kanya. Naway ipakita ko ang iyong layunin sa aking buhay mula sa araw na ito hanggang sa iyong papuri at kaluwalhatian. Ito ay hinihiling ko sa pangalan ni Jesus na aking tagapagligtas. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Isang mahalagang bagay ang magkaroon ng kapayapaan sa puso at isip ng bawat tao. Ngunit ito ay hindi mangyayari kung wala ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan sa atin sa lahat. Kaya naman halina at tamasahin ang kapayapaan ng Diyos sa panalangin may pananampalataya. Mateo chapter 5 verse 9. Pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y ituturing ng mga anak ng Diyos. Diyos Ama, madalas ay natatabunan ako ng mga kapangyarihang hindi ko mapigilan at madaling mawala ang atensyon ko dahil sa mga bagay na walang kabuluhan. Patawarin mo ako dahil hindi ko laging naibibigay sa iyo ang aking pagtitiwala. Kahit na nahaharap ako sa matinding sitwasyon, nariyan ka pa rin kasama ko. Ikaw ang may likha ng kapayapaan at maaari akong makapasok sa iyong presensyang puno ng kapayapaan sa tuwing lumalapit ako sa iyo. Kaya't sa halip na patahimikin ang iyong banal na espiritu kapag nababalisa ako o pinanghihinaan ng loob, tulungan mo akong magkaroon ng lugar sa puso at isipan upang maranasan ang kapayapaang malaya mong ibinigay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. O Diyos, salamat sa iyong pagbibigay sa akin ng karapatang makalapit sa iyong presensya. Dahil lagi kitang kasama, maaari kong maranasan ang totoong kagalakan sa lahat ng oras. Bagaman ang kagalakang ibinibigay mo ay hindi nakapatay sa aking mga kalagayan. Hindi ako laging nabubuhay ng may kagalakan. Kadalasan sa halip na magtiwala sa iyo, hinahayaan kong madiktahan ng aking mga problema ang aking mga reaksyon. Patawarin mo ako, punuin mo ako ng iyong kagalakan at kapayapaan upang sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong banal na espiritu, ako ay maging sagana sa pag-asa sa lahat ng oras. Tulungan mo akong mabuhay ng may kagalakang walang makakatalo sa pangalan ni Jesus. Amen. Panalangin para sa kabutihan, kabaitan at pagpapasensya. Kinalulugdan ng Diyos ang mga taong may taglay na kabaitan, kabutihan at pagpapasensya sa puso, sapagkat ito ay nagdudulot ng kapayapaan para sa lahat. Kaya naman, halina at sumabay sa panalangin ng buong puso. Awit chapter 23 verse 6. Tunay na ang kabutihan ay kaawaan
ay susunod sa akin sa lahat ng mga kaarawan ng aking buhay, at ako'y tatahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Amen. Banal na Espiritu, wala akong matatakbuhan upang makatakas sa iyong presensya. Hindi ka susuko sa akin dahil napakabait mo upang iwan ako kung paano mo ako natagpuan. Gabayan mo ako, payuhan mo ako, at ipakita mo sa akin ang mga landas na patungo sa buhay. Ngayon, nawa ay lalo pa akong magkaroon ng kamalayan sa iyong kabutihan upang maibahagi ko sa iba ang iyong kabutihan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. O Diyos, salamat sa iyong patuloy na pagpapakita sa akin ng iyong matatag na pag-ibig at awa. Napakabuti mo talaga, Panginoon. Madalas akong madaling magalit, masaktan o sumama ang loob. Mangyaring baguhin mo ang aking pag-iisip at pag-uugali. Sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ako ay napatawad at nabigyan ng kapangyarihan. Kaya't ngayon, inaanyayahan ko kayo na gabayan ako, patnubayan ako, at ipakita mo sa akin kung paano ipakita ang kabutihan sa iba tulad ng pagpapakita mo ng kabaitan sa akin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Banal na Espiritu, lumikha ka sa akin ng isang malinis na puso na naghahanap ng pinakamahusay sa iba. Tulungan mo akong magpakita ng pakikiramay at kahabagan sa lahat at gawin ito ng may kahinahunan at paggalang. Pag ang mga tao o pangyayari ay hindi natutugunan ang aking mga inaasahan, bigyan mo ako ng kapangyarihan magpakita ng biyaya at pag-unawa. Tulungan mo akong makita ang aking mga sitwasyon mula sa iyong pananaw upang magalak ako sa lahat ng oras at magpakita ng pagtitiyaga kung kinakailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama, ipinagdarasal namin na bilang mga miyembro ng katawan ni Kristo, maaari naming matutunan na maging mga tagagaya sa iyo at lumakad ng may pag-ibig sa isa't isa, tulad ng pag-ibig sa amin ng Panginoong Hesukristo at ibinigay ang kanyang sarili bilang isang handog at matamis na amoy sa sakripisyo, banal at katanggap-tanggap sa Diyos. Salamat Ama na kay Kristo tayo mga anak ng liwanag. Naway lumakad tayo sa liwanag ng Panginoon. Sino ang daan, ang katotohanan, ang liwanag at ang buhay. At Panginoon, alam namin na ang iyong layunin para sa iglesia ay upang ibahin ang anyo ng bawat isa sa pagkakahawig ng Panginoong Jesus, hanggang sa siya ay lahat sa lahat. Ipinagdarasal namin na bilang mga miyembro ng kanyang katawan, maaari kaming lumakad sa lahat ng kabutihan at katuwiran at mamuhay na nagpaparangal sa iyo. Turuan mo kami ay nananalangin kami na gawin lamang ang mga bagay na nakalulugod sa iyong paningin, at hinihiling namin na ang bawat miyembro ng katawan ni Kristo ay mapabanal. Ihiwalay ka sa iyo at linisin sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig ng salita ng Diyos at gawing banal sa pag-iisip na salita at gawa. Ipinagdarasal namin na ang simbahan ay dalisayin ng Espiritu ng kapangyarihan upang siya ay walang batik o kulubot o anumang bagay, ngunit banal at walang kapintasan sa harap mo sa pag-ibig. Tinatanong natin ito sa pangalan ni Jesus.
Amen. Salamat Ama na ako ang iyong anak at mayroon akong isang pagkamamamayan na inilatag para sa akin sa langit. At hinihintay ko ang aking darating na tagapagligtas, ang aking Panginoong Hesukristo. Salamat na ang iyong layunin para sa sangkatauhan ay lahat ay nakatali sa akin at na siya ay pararangalan higit sa lahat ng pamamahala at otoridad, kapangyarihan at bawat pangalan na pinangalanan hindi lamang sa panahong ito kundi pati na rin sa isa na darating. Salamat Ama na ang iyong inilagay ang lahat ng mga bagay sa pagpapasakop sa ilalim ng kanyang mga paa at ibinigay siya bilang ulo sa lahat ng bagay sa simbahan, na siya kanyang katawan, ang kapunuan niya na pumupuno sa lahat. Ama sa langit, bilang bahagi ng katawan na iyon, ipinagdarasal ko na matupad ko ang gawaing nilayon mo para sa akin. Nagpapasalamat ako sa iyo, Ama, na ang iyong kalooban para sa aking buhay ay ibahin ako sa imahe at pagkakahawig ng Panginoong Hesukristo, at ipinagdarasal ko na ang aking buhay ay sumasalamin sa kanyang biyaya at kagandahan sa lahat ng aking sinasabi at ginagawa. Ipinagdarasal ko na kusang loob kong magpasakop sa gawain ng banal na Espiritu sa aking buhay, maging sa mga pagkakataong hindi ko naiintindihan, at hilingin na ang lahat ng sa akin ay humina at ang lahat ng kay Kristo ay dumami hanggang sa siya ay lahat sa buong buhay ko. Sa iyong papuri at kaluwalhatian, ito ay tinatawag ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama sa langit, nagpapasalamat ako sa iyo na ang iyong perpektong mga plano at layunin ay hindi kailanman mapipigo, at na ikaw ay nagtatrabaho ng tahimik sa likuran upang ang iyong banal na kalooban ay patuloy na umunlad tungo sa sundulang layunin nito habang ang taon ay nagtatagumpay sa taon. Pinupuri ko sa iyo na bigyan mo ako ng buhay at ginawa mo akong isang bagong nilikha kay Kristo. Salamat Ama na ikaw ay may espesyal na layunin para sa aking buhay din. Salamat na sa pamamagitan ng iyong biyaya ay isinasagawa mo ang iyong mga pakay sa buhay ng lahat ng iyong mga anak, na si Kristo ay lahat at sa lahat. Pinagdarasal ko na ito ay may sakatuparan din sa aking buhay. Paganahin at bigyan ako ng kasangkapan, nananalangin ako upang matupad ang plano at layunin na mayroon ka para sa akin na gawin. At hinihiling ko na gagamitin mo ang bawat regalo at bawat talento na iyong ibinigay sa akin ng may kagandahang loob sa iyong papuri at kaluwalhatian. Tulungan mo akong matupad ang lahat ng gagawin mo sa akin, sa aking buhay, at naway maging masunurin ako sa iyong tinig habang sinisikap kong tuparin ang iyong layunin para sa aking buhay. Naway magsaya pa ako at manalangin ng walang tigil. Naway magpasalamat ako sa lahat ng bagay habang nakikinig ako sa tinig ng iyong banal na Espiritu, at naway kumapit ako ng mahigpit sa mabuti at umiwas sa lahat ng anyo ng masama, na nalalaman na ito ang iyong kalooban para sa akin. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Ama, alam ko na mayroon kang isang plano para sa bawat isa sa aming mga buhay.
Naiintindihan ko na ang pangunahing pagnanais para sa bawat isa ay sa iyong mga anak, at upang makilala si Jesus ng higit pa at higit pa, at upang mabuhay ang aming mga buhay sa paraang nakalulugod sa iyo at nagagalak ang iyong banal na pangalan. Ama, alam ko na ipinaalala sa atin ni Pablo na bilang iyong mga anak ay dapat nating kilalanin kayo at ang kapangyarihan ng iyong pagkabuhay na mag-uli, at tayo ay makikisama sa iyong mga pagdurusa. Naniniwala ako na ang paraan ng pagharap natin sa iba't ibang kahirapan at panganib, sakit sa puso at pagdurusa, problema at sakit, pagsubok at tukso ay konektado sa katuparan ng maraming plano sa iyong nilayon para sa atin, sa ating buhay. Tulungan mo akong manalangin ako, harapin ang mga hamon ng buhay na nakatingin kay Jesus at umasa sa kanyang sapat na lakas at biyaya. Tulungan mo akong huwag bayaran ang kasamaan para sa kasamaan, kundi mahalin ang aking mga kaaway at gumawa ng mabuti sa mga taong sa kabila ng paggamit sa akin. Tulungan mo akong lalo pang paunlarin ang magandang bunga ng Espiritu at magkaroon ng kasaganaan ng pag-ibig at kagalakan, kapayapaan at pasensya, kabaitan at kabutihan, katapatan at pagpipigil sa sarili na umaapaw mula sa aking buhay patungo sa buhay ng lahat ng aking nakikilala hanggang kay Kristo ay nabuo sa akin, at ako ay nabubuhay sa aking buhay bilang sa Kanya. Naway ipakita ko ang iyong layunin sa aking buhay mula sa araw na ito hanggang sa iyong papuri at kaluwalhatian. Ito ay hinihiling ko sa pangalan ni Jesus na aking tagapagligtas. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.